Huwag mo na ubusin. Bigyan mo naman sila. O, isa na lang. O, sino isa? Sino isa? O. Mike. Kawawa naman itong dalawang ito. Kasi assist na rin. Okay. Sabi si Daniel, si Ezekiel, si Isaiah. Sino pa isa? Apat lang yun na big names. Na may pangalan nila, may pangalan sila, may libro sila dyan sa Old Testament. Sino isa? Yung sinulat niyang Bible verse ay isa sa mga sikat, gasgas na ginagamit. Si Jeremiah. Jeremiah. Okay, so Jeremiah, Isaiah, Daniel, and Ezekiel. Okay? So hindi ko alam kung tama po yung pagkakasunod-sunod ko. Mali yata pagkakasunod. Sino na ulan doon? Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. Okay. So, tinatawag yung apat na yun, major prophets. Pag sinabi major prophets, hindi ibig sabihin nun dahil masikat sila o mas kilala. Actually, yung mga propeta na yan, wala naman dyan nakakaalam kung sila yung sumikat, sila yung big time, walang ganon. Hello po. Pasok kayo. Yan sila Aaron, no? Dami mo, ah. May sumabi ka ba sa kanila? Dati pa tayo. Dito siya na first. Dito. Ay, pogi na mga lalaki, oh. Mga babae Yung yan. Mark. Hindi na kasama. Dapat naman kayo. Bani ngayon. Okay lang yan. Sige, bani. Hindi pa tayo nag-start. Sa mga bago dati, hindi pa tayo nag-start, ha? Nag-ano lang. Okay. Okay. Okay, continue tayo, guys. Okay, continue tayo. Okay. So, sa Bible, meron tayong apat na propetang sikat. Si Daniel, Ezekiel, Isaiah, Jeremiah. So, itong si Haggai, considered sila sa tinatawag na minor prophets. Pag sabing minor prophet, hindi ibig sabihin mas less. Kasi pag sinabing mas major, minor, pag sabing major, big time. Pag sinabing minor, mas lesser, hindi yun. Ibig sabihin, mas kaunti lang yun ang sulat nila. Okay? So, itong si Haggai, isa siya merong pinakakaunting nasulat na chapter sa Bible. Ilan chapter? 2 chapters lang yan. Okay? 2 chapters lang yan. Okay. Okay. Habang hinihintay natin yung iba, sige, basahin natin muna ito. Haggai chapter 1. Sige, verse 1. Sige, basahin natin. What will we go? The second year of King Darius, on the first day of the 6th month, the word of the Lord came through Haggai, the prophet to Zerubbabel, son of Shealtiel, The governor of Judah, and to Joshua, son of Jehozadak, the high priest. So normally, sabi dito, meron isang hari, King Darius, tapos ito yung panahon, tapos meron dumating yung, the word of the Lord came through Haggai. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, meron pinarating na mensahe ang Panginoon sa pamamagitan ni Haggai. Sa panahon nila, hindi nag-i-speak si God directly sa mga tao. Gumagamit siya ng tao para iparating yung mensahe niya. Okay? Kasi panahon nila, wala silang Bible. Unlike tulad natin. Tayo, meron tayong Bible. Can God speak to a person? Yes, indeed. Can God bring a message to a person? Yes, sa church natin, naniniwala tayo through a prophecy, naniniwala tayo doon. Pero, lahat ng sinasabi natin dapat align sa Biblia. Sa panahon nila, walang Bible. Okay? So, para malaman, ako muna. Okay. Para malaman nila na ano yung mensahe ng Panginoon, merong tinatawag na mga godly prophets. Sabihin ng mga godly prophets. Godly prophet. Ano ang prophets? Ang prophet, spokesperson. So, siya yung tagahatid ng mensahe. So, sabi dito, the word of the Lord came through Haggai. Okay? Through Haggai, the prophet of Zerubbabel, son of Shealtiel, the governor of Judah, and to Joshua, son of Jehozadak, the high priest. So, came through Haggai. So, para kanino yung mensahe? Para kay Zerubbabel,
Anong position ni Zerubbabel? Isang governor. Tapos, para kay Joshua, anong position ni Joshua? High priest. So may isang tao na may posisyon sa government at may isang tao na may posisyon sa simbahan. Pansin nyo? Kasi para mag-create ka ng change, kailangan mo yung dalawang yon. Church is not enough, government is not enough. The government and the church should be working together para makapag-create ng pagbabago. Okay? So, naiintindihan natin. So, pag ibig sabihin, pag tinawag ka ng Lord, kapag sinabi mo na, oh, Pastor, may pinapasabi sa akin ang Diyos, ito pinapamensahe niya sa akin, mabigat yun, mabigat na mensahe yun. Bakit? Kasi biruin mo, pag babaguhin mo yung pinasensyahin ni Lord, babaguhin mo yung pinapasabi niya, lagot, kanino ka mananagot? Sa Diyos. Diba? Parang i-manipulate mo. Kasi sa Old Testament din, may mga tinatawag na false prophet. Ano yung false prophet? Hindi naman pinapasabi ng Lord, yun ang sasabihin nila. Hindi naman yung pinapasabi ng Diyos, yun yung sasabihin nila. So very dangerous yun. Karamihan, marami ang false prophet. Marami magsasabi sa'yo sa Old Testament na sabihin nila, ito ang sinasabi ni God. Tapos lahat sila mag-a-agree. Kasi gusto nilang i-please o gusto nilang pagbigyan kung anong gusto marinig ng taong receiver ng message. Pero may isang tao na mag-i-stand at sasabihin, hindi yan yung pinapasabi ni Lord. So mas madaling maniwala sa marami kaysa sa iisa. Tama mali? Diba? So, yun ang pinaka-point nun. So, ingat tayo sa ganun. Okay, tuloy tayo. Verse 2. So, tuloy ka. Sige, pakibasa. 1, 2, 3, go. The Lord of hosts says, these people say, the time has not come for the house of the Lord to be rebuilt. Okay, sabi yun, the Lord of the hosts says, these people say, the time has not come for the Lord of the house to be rebuilt. Take of the word, sabihin mo nga rebuild. Rebuild. Malakasan natin, rebuild. Rebuild. Saan ginagamit ang word na rebuilding? O rebuild? Pagka? Sa mga nasirang bagay. Ibig sabihin, may nag-e-exist na ba dati na ganyan o wala? Meron. So, ano yung i-rebuild? Yung house of the Lord. So, ibig sabihin, pag i-rebuild, meron ng house of the Lord na nag-e-exist dati, pero nasira. Yes. Ibig sabihin, ang bagay na nire-rebuild mo, dati nang okay, dating ayos, pero may nangyayari, kaya siya nasira. O bakit kailangan ng requirements to rebuild? So, ibig sabihin dito, yung mga tao, sinasabi nila, the time has not come for the house of the Lord to be rebuilt. Hindi pa panahon para ayusin natin yung house of the Lord. Dito sa house of the Lord, sa panahon natin, ang katumbas niyan, simbahan. Sa panahon nila, ang katumbas nito, templo. Kung nandito kayo last week, ito yung pinag-uusapan natin. Ito yung temple na pinagawa ni David. Yung plinano ni David, ginawa ni Solomon. Ito yun. Ito yung panahon nung sinasabi ko na nasira yung house, na nasira yung temple ni Solomon, tapos nawala yung Israel sa sarili ng lugar, naging captive sila, naging slave sila ng Babylon. Tapos ito yung panahon na babalik na sila doon sa lupang pinanggalingan nila. Sa panahon ni Nehemiah, sa panahon ni Zerubbabel. Kaya nandiyan yung pangalan niya. Okay? So, ibig sabihin, yung book ni Haggai, either mauuna to bago yung book ni Nehemiah. Yun yung proper order. Okay? Hanapin niyo yung book ni Nehemiah dyan. Mababasa niyo yung book ni Nehemiah. Ang proper order niya, chronological order, una, ang book ni Haggai, bago yung book ni Nehemiah. So, ibig sabihin yung Bible natin, hindi yan in order. Hindi yan chronological order. Anong ibig sabihin ng chronological? Ano na? Ano na? From una. So, hindi chronological order yung Bible nyo. Okay? Ano yan? Ang tawag dito, ang order niyan, depende kung ano yung kategory ng mga nasulat na libro. Okay, pinagsama-sama nila. Okay, tuloy tayo. So, sabi mismo ng mga tao, the time has not come for the house of the Lord to be rebuilt. Sometimes, inuunahan natin ng Diyos, sinasabi natin sa Lord, Lord, hindi pa panahon para gawin ko itong bagay na to. Diba? Hindi pa to time, hindi pa to. So, minsan, nilalagay natin yung salita mismo sa bibig ng Diyos, pero hindi naman ganun yung sinasabi niya. Diba? Sinasabi natin na ito galing sa Lord. Ito yung sinabi ni God. But God hears everything. Sabi mo sa katabi mo, God hears everything. God hears everything. Sabi mo, hala ka, God hears you. Hala. Diba? God hears you. Bakit? Bakit? Kasi may sinabi ka, hindi naman sinabi ni Lord.
Eh sabi dito ng mga tao, oh, the Lord of hosts says, these people say, these people, sabi na ng Diyos, o sinasabi ng mga tao, hindi pa raw panahon para i-build yung bahay ko, i-rebuild yung bahay ko. Sinabi ba ng Diyos yun, o yung tao na sabi? Yung tao. Minsan, huwag natin pangunahan si Lord sa anong gusto niyang sabihin sa atin. Amen ba? Sabihin mo, huwag mong pangunahan kasi. Diba? Tuloy tayo, verse 3, verse 3. Okay. Tapos, merong sinasabi yung mga tao, then sabi dito, the word of the Lord came through Haggai the prophet. May gusto kang sabihin, hindi naman pinapasabi ng Diyos, gagawa ang Diyos para kontrahin yung salita na binanggit mo na hindi naman galing sa Kanya. Ito sinabi ni Lord eh, well, paano halimbawa na-receive nyo? Tapos nagising ka isang araw. Ito lang ha, kanya natutulog ka, ibig. Tapos nagising ka. Tapos nakita mo, may nakatayo sa panan mo. Di ba? At sinabi niya sa'yo, ikaw na lamang hula. Ano ba magandang bagay? Gagamitin kita. Kapatid ka ni Kristo. O yan, example. O, di ba? Ganon. O, diba? May nakita kang ganon. O kaya may sinabi siya, meron ka nakita, may nagsabi sa'yo na gawin mo to, gawin mo to. Ikaw naman, tinanong mo bigla ako as a pastor o kaya tinanong niyo sa atin mo o si ate siya bilang mga leader, eh, nagpakita sa akin yung anghel, nagpakita sa akin ng Diyos. Ito sinabi niya, ganito, ganyan. Eh, hindi sila nag-agree, hindi kami nag-agree. Ang sabi lang namin, hindi galing kay God yan. Paano halimbawa yung word na na-receive mo, kinontra nung taong inaasahan mo na sa support mo sila? Sino paniniwalaan mo? Nag-isip ako? Ito ang problema na maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon. Ito ang problema natin. Sometimes, nilalagay natin yung isang bagay na, oh, ito sinabi ni God sa akin. Lumipat ako ng church. Sinabi ni Lord sa akin, huwag ako pumunta kayo, maglaba daw ako. Sabi ni Lord sa akin, ganito, madaling sabihin na sinabi sa ni Lord eh. Paano halimbawa kung sinabi sa iyo ni God yun, pero yung tao na inaasahan mong susuporta sa sinabi mo, ikinontra ka? Most of the time, the spiritual leaders. What are you going to do? Diba? What are you going to do? Okay. Malalaman mo kung ang isang bagay galing sa Diyos, okay? Kung ito ay align sa plano niya. Ulitin natin. Plano ba ng Diyos ma-rebuild ang bahay niya according sa Haggai? Plano ni Lord yun. Kasi pangako niya yun eh. Pinangako niya yun na isang araw, ibabalik ko yung bansang Israel dito sa lugar na to. Isang araw. Pangako niya yun. So as long na align yung sinasabi ng Lord sa plano niya at hindi ito kontra sa plano ng Diyos, doon mo malalaman. Pero pag ang sinasabi natin, medyo questionable. Sabi mo nga questionable. Diba? Questionable. Lagi magpapadala ang Lord ng kontrabida. Kontrabida ang tawag natin sa mga tao na ayaw natin pakinggan kung ano yung mensahe ng Diyos through them. Si Haggai ay isang kontrabida sa tenga ng mga Israel. Diba? Si Haggai. Anong sabi niya? No? Tuloy tayo. Verse 4. Pakibasa nga. May question mark ka. Okay, pagbasa. 1, 2, 3, go. See alive for you yourselves to live in your paneled houses, while this house lies in ruins. Ay, pwede nyo pala kayo mag-take note ha. Official, ano na ito ha, preaching to. Okay? Sorry, isa nakalimutan ko sabihin. Kahit naman hindi ko kung sabihin mag-take notes kayo, you can simply take notes lang, okay? You can simply take notes. Okay? Kahit sino magturo dito, ako ay advise. So, meron sinabi doon, is it time for yourselves to live in your panel? Unahin nyo pa ba yung bahay nyo? Panahon ba para unahin nyo yung bahay nyo, yung inyong tahanan, kesa tapos iiwanan nyo yung while this house. Anong house yun? Yung house of the Lord. Pero parang, tingnan nyo yung house of the Lord. Tingnan nyo yung bahay ko, sabi ng Diyos. Tingnan nyo yung templo ko. Anong lies in ruins sa Tagalog? Ano salita natin dyan? Tingnan nyo yung bahay ko. Yung mga top 1, top 4 sa likod. Lapit kayo, hindi siya. Lapit kayo. Ano yung galing? Wasak. Sabi mo nga, wasak. Sir, pati yan para dyan. O, tingnan nyo yung bahay ko, wasak. Yung bahay nyo, gaganda.
Diba? Bahay nyo gaganda, tingnan yung bahay ko, wasak-wasak. Parang yung bahay nyo, hindi nyo pinapabayaan, pero yung bahay ko, pinapabayaan niya, sabi ng Panginoon. Diba? Tanong niya, ito ba yung panahon para unahin niyo yung bahay niyo, mamuhay kayo dyan sa loob ng bahay niyo, maayos naman yung pamumuhay niyo, maayos yung bahay niyo, pero yung bahay ko, tingnan niyo. Yan yun. So what does it mean? There's a comparison. There's a comparison. Malalaman mo ang isang bagay kung galing sa Lord kasi i-compare niya yan sa'yo. I-compare niya yan. Lord, ito yung gusto ko mangyari. Sabi ni God sa akin, ito gagawin ko. So magkakaroon ka ng comparison. Dito ano yung comparison? Yung bahay ng mga Israel sa templo niya. Minsan, yung plano mo, i-compare yan sa plano ni Lord. At titingnan mo, Pastor, mukhang align ba to? Disalign. Doon mo malalaman kung yung nilalakaran mo tama o medyo tabilin. Ang plano ng Diyos ay ang salita ng Diyos na binibigay niya sa'yo, it will never disalign, it will never contradict His yung big picture, yung pinaka-plano niya sa'yo. Okay? So lagi magkakaroon ng comparison. If you want to know if what you're receiving from the Lord, compare it. Sabi mo nga, compare. Compare. Diba? Compare it. Diba? Lagi mo kukumpara. Kasi kung hindi mo ikukumpara, baka emosyon mo lang yan. At lagi tatanda natin, pag emosyon natin ang nasusunod, mapapahamak tayo. Parang tulad ko dati, nagpa-Bible study ako, nagkaroon ako ng comparison between the Bible studies between yung namumungang school. So nag-Bible study ako saan yun? Sa Fatima, Valenzuela. So nakita ko yung Bible study ko sa Fatima, Valenzuela, lumalago. Tapos may Bible study ako sa UP Diliman. Sa Fatima, Valenzuela, para makapag-Bible study ako, naglalakad ako. Nagugutom, hindi ko makain, and so on and so forth. Kasi wala akong pamasahe, pero pupunta ako para mag-Bible study before. Sa UP Diliman, katabi lang ng bahay namin. Lapit lang, yun nga lang, hindi ko nakikitang lumalago yung Bible study sa UP Diliman. Saan ko nakita lumalago yung Bible study? Sa Fatima, Valenzuela. So, pinabaya ako yung UP Diliman, inuna ko yung Fatima, Valenzuela without inquiring God. So, nagkakaroon ng comparison, pero maling comparison ang ginagawa ko. Anong comparison? Ay, mas mabunga dito sa Fatima. So, itong Fatima na to, ito yung focus ko. At yung UP Diliman na Bible study, which is ilang piraso lang naman, hayaan ko na lang. Or hindi naman hayaan. Ano na lang tayo? Hindi na magpupokus ng Bible study. Ano na tayo? Hindi na tayo one-to-one, kaming dalawa, gano'n na lang. So what happened? Fast forward tayo, after ng ilang buwan, biglang yung mga bina-Bible study ko at dinidisciple from Fatima, Valenzuela, biglang hindi na sila pumunta ng church. At biglang hindi na sila nagparamdam. Walang problema, walang away, walang gulo. Bigla na lang isang araw, tinamad na sila na huwag nang pumunta. And eventually, nagsimula sa isa, sumunod yung isa, kasi magkabarkada, and eventually, nag-domino effect, nawala yung Fatima Valenzuela. Ano nangyari sa UP Diliman? Naging leaders. Naging leaders ng church. Yung tatlo na sakit ang ulo ko. Biruin nyo minsan, yung mukhang mabait, yung pa yung mawawala, sino yung sakit ang ulo ko, yung pa yung magiging leaders, di ba? Kasi po, no, di ba? So nagkaroon ng comparison, pero maling comparison. And ganoon din ako, ina-advise ko sa inyo, if you wanna know, if it's from the Lord, ask God. Compare what you have. Then tingnan mo, Lord, is it your general plan? Because the promise of God sa akin, bago ko ituloy, at bago tayo magkaroon ng break, is this. Sabi ko, bago nung nagsimula ako ng Bible study sa UP Diliman, I am praying for UP Diliman. At ang sinasabi ko sa Lord, tuwing nagpe-prayer walk ako sa UP Diliman, di pa ako tumatakbo before. Nagpe-prayer walk ako, naglalakad ako doon, at sinasabi ko, Panginoon, itong campus na to sa'yo, buksan mo ako ng Bible study dito, bigyan mo ako ng pagkakataon mag-lead dito, and so on and so forth. And that's my prayer. Nagbukas ang Diyos. Hindi ko lang pinag-pray yung Fatima eh. Anong pinag-pray ko? Yung UP. Nagbukas ang Diyos ang pintuan, nakapag-start ako ng Bible study sa UP, yun nga lang, nung hindi ko nakita na mumunga, sinurrender ko. At
nag-focus ako dun sa akala ko na galing sa Diyos. Lagi niyo tatandaan, hindi lahat ng bukas ng pintuan ay galing sa Lord. Kahit gaano pa kamukhang spiritual yan. Ang tanong, ano ba yung pinapagawa sa inyo, Lord? Amen? Naintindihan niyo ako? Okay? So, ibig sabihin, no, when I started Bible study sa UP Diliman, may word ako, meron akong daladalang instruction, meron akong instruction galing sa Diyos. So, tuloy tayo. Naintindihan ba natin ito? Compare. Sabi mo nga, compare ulit. Compare, okay? Compare. Pastor, ano, hindi na ako hindi na ako papasok. Sabi kasi Lord, hindi na ako papasok. Di ba? Okay, paano? Galing ba sa Lord yun? Di ba? Di ba? Okay. Compare. Tingnan mo. Ganyan pa tayo. Tuloy tayo. Verse 5. Sorry, verse 5. Basahin natin. Laksan natin. Okay, 1, 2, 3, go. Now the Lord of hosts says this, Think carefully about your Laksan natin ways. yung ano. Think carefully about your ways. Okay, 1, 2, 3, go. think carefully about your Oh, ways. think. Hanap ka ng partner mo. Sabihin mo nga ako, think carefully. Yan, okay. Think carefully. Di ba? Think carefully. Pag-isipan mong mabuti. Sabihin mo nga, pag-isipan mong mabuti. O, hanap ka ng partner mo. Sabihin mo, pag-isipan mabuti. Yung sabihin mo. Di ba? Pag-isipan mong mabuti. Di ba? Pag-isipan mo. Isa pa nga, isigaw mo nga sa kabila. Isigaw nyo nga sa katabi nyo. Sigaw nyo rito, sigaw nyo. Pag-isipan nyo. So, ano pag-iisipan? Nagtanong ang Diyos. Ang ganda ng bahay niyo na papapayaan yung bahay ko. O ngayon, sabi rin ng Lord, pag-isipan niyo mabuti. Pag-isipan niyo mabuti kung anong ginagawa niyo. Pag-isipan mo mabuti kung anong ginagawa mo. Kasi minsan, gumagawa tayo, hindi natin pinag-iisipan. Kung ano yung magsasatisfied sa atin, yun ang ginagawa natin. Kung ano yung magbibigay ng sense of fulfillment, yun yung ginagawa natin. Kung ano yung feeling natin makakaroon tayo ng achievement, yun ang ginagawa natin. Amen ba? Kung ano yung naka-align sa plano natin at hindi sa plano ni Lord, yun yung ginagawa natin. So, most of the time, kaya nga sinasabi ni Lord, pag-isipan mo mabuti. So, you can argue, it's from the Old Testament. No, it's the principles of the Bible. And the principles of the Bible is eternal. What does it mean? Kahit ngayon, kahit in the future, kahit patay ka na, kunya, di pa bumalik si Kristo, buhay itong salitang ito ay applicable. Amen? So, pag-isipan mo mabuti ang mga bagay na ginagawa mo. Sige nga ba, isa pa nga, sabihin nyo nga, pag-isipan mo. May tanong, sino dito nag-iisip? Nag-iisip ba kayo? Nag-iisip ba tayo? Sino dito mag-iisip? Okay? Sino dito, bago ang gumawa ng desisyon, pinag-iisipan mo? Nag-i-inquire ka, o ikaw si banat ng banat, di ba? Aggressive. Di ba? Merong disciples si Jesus. Bago siya kumilos, hindi niya pinag-iisipan kung ano yung bukso ng damdamin niya, yun yung gagawin niya. Sino yun? Sino yun? Sila? Si Pedro. Di ba? Sabi ni Jesus, oh, Lord, sabi ni Jesus, mamamatay ako. Kukunin ako sa inyo, mamamatay na ako. Dahil ni Pedro. Sabi ni Pedro, over my dead body, Lord. Over my dead body. Yun ang ibig sabihin nun sa Tagalog, parang dadaan muna sila sa akin bago sila dumaan sa'yo. Diba? Dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Parang ganun. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Bago tumilahok yung manok, hininay mo na ako ng 3 times. Nung hinuli si Jesus, diba? Anong ginawa ni Pedro? May dala siyang espada, may dala siyang tabak. Biglang walang isip-isip, walang salita-salita, bigla niya tinaga yung tenga ng isang alipin doon. Okay? So, si Pedro, minsan parang tayo. Bago mag-isip, nauuna yung bibig, nauuna yung salita, nauuna yung bukso ng damdamin, kaya magugulat ka na lang na na-realize mo mali yung lumabas sa'yo at mali yung nagawa mo. Diba? Okay? O, ulitin mo muli. Yan. O, diba? Kaya, inag-iisipan. Amen ba? Okay? O, last one, sabihin mo nga pag-isipan. Yan. Pag-isipan. Okay.
Our last, bago tayo mag-praise and worship, verse 6, 2:30, verse 46. Okay. Ito yung binasa ko last week. O, pakibasa nga. Okay, 1, 2, 3, go. You have planted much, but harvested little. You but never have enough to be satisfied. You drink, but never have enough to become drunk. You put on clothes, but never have enough to get warm. The wage earner Wages into a body of the holy. Ano yung ibig sabihin nito? Dami mong ginagawa, napupunta lang sa wala. Dali, diba? Yan ang talaga yan. Ang dami mong ginagawa. Sino kaka-relate? Ang dami mong ginagawa, napupunta lang sa wala. Nag-aral ka. Tapos parang lumabas sa exam mo. Diba alam mo yung gano'n? Diba? Pinag-check ako. Pero wala. Yung tipo, ginawa mo yung pinaka-best mo, ginawa mo yung effort mo, ginawa mo yung kaya mo talaga, pero walang pinuntahan. Sino makaka-relate sa verse na to? Diba? 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 Ginagawa natin lahat. Kaya nga sabi ni Lord sa verse 5 pag-isipan mo mabuti, hindi mo ba nare-realize nagtatrabaho kayo pero wala kayong inaani, hindi mo nare-realize makain kayo pero hindi pa kayo busog? Nagbubuffet ka na, pero gutom ka pa rin. Nagsamyup ka na, gutom ka pa rin. Diba? Dami mo nang ininom, diba? Nakailang kape ka na, nakailang Starbucks ka na, nakailang diba? Diba? Hindi ka pa rin, hindi ka buho ka pa rin, nag-aakalap ka pa rin, diba? Alam mo gano'n, diba? So, ang dami mong, ang dami mong pwedeng sorted. Pero wala. Ang pinaka-the best, the wage earner put his wages into the bag with a hole in it. Trabaho ka ng trabaho, kumikita ka, pero yung kita mo parang napupunta lang sa butas sa pulsa, parang walang pinupuntahan. Diba? Diba, sweldo mo agad, wala nang naiwan. Diba? Zero na, diba? Hindi ba, kaya pagdating ng tithes and offering, wala nang naiiwan sa'yo. So ano ibig sabihin nito? Kasi sabi ng Lord, inuna mo ang sarili mo, inuna mo yung bahay nyo, pinabayaan nyo yung bahay ko, wasak-wasak, o tingnan mo yung sitwasyon mo ngayon. Tingnan mo, sabihin mo sa katabi, tingnan mo sitwasyon mo. Bakit? Through your situations, hindi ko naman nilalahat. Lilinawin ko lang hindi ko nilalahat. Okay? Baka, kasi may sitwasyon na kagagawa mo talaga, bakit ka nandun sa sitwasyon na yun? Hindi mo pwedeng sisihin si Satanas, hindi mo pwedeng sisihin ang Diyos, kundi tayo kagagawan natin, kaya tayo nasa sitwasyon na yun. Okay, linawin ko lang. Malinaw ba yun? For example, hindi ka nag-aral, puro ka cutting class, hindi ka nagpapasa ng assignment, kung ano-ano. Tapos bumagsak ka. Sino sisisihin mo? Si Satan to kasalanan sa Satanas to Lord, bakit mo ako pinabayaan? Bakit di mo binigay yung sagot, di ba? Hindi mo pwede sisihin yun. Bakit? Kasalanan mo Tama. Tama mali. Di ba? Or, sometimes, nakainom ka, laklak ng soft drinks. Di ba? Yun, soft drinks ka na umaga, tanghali, gabi. Yun ang tubig mo. Tapos nagkaroon ka ng diabetes. Sino may kasalanan? Halimbawa sa akin, kape. Pag nag-hyperacidity ako, hindi ko sisisihin ng kaaway, hindi ko sisisihin si Lord. Bakit? Kasalanan ko, kape ako ng kape. Kasalanan ko yun. So minsan, may sitwasyon na tayo may kagagawan. Hindi ang kaaway, hindi ang Panginoon. Malinaw? Pero, may sitwasyon na dahil meron tayong hindi ginagawa, kaya napupunta tayo sa sitwasyon na tulad ng Haggai chapter 1 verse 6. Ibig sabihin, kung pag-aaralan natin ang principle, simple lang yan. Pabayaan mo ang tahanan ng Diyos, pabayaan mo yung para sa Kanya, iwanan mo siya, huwag mong sundin yung plano niya, umiwalay ka sa plano niya, lumayo ka sa plano niya, gawin mo yung gusto mong gawin at huwag kang mag-submit sa Kanya. Ang ending, Haggai chapter 1 verse 6 ng buhay mo. So may question ako, Pastor, nakikita ko sarili ko dito. I-retrace mo. Sabi mo, retrace. Retrace. Baka kasi meron kang
nakakalimutan. Baka kasi, meron kang hindi ginagawa. Baka kasi, kaya ako, pag ma-invite ako sa tithes and offering sa mga kilala ko, okay, sa mga bago, hindi masyadong in-enforce yan. Pero pag matagal ka na sa church, talaga nakikipag-away ako dyan. Bakit? Kasi at the end of the day, protection mo yan eh. At the end of the day, para sa yan eh. At the end of the day, hindi yan usapan ng anong amount ibibigay mo or ano, hindi yun eh. Usapan dito, yan ay plano ng Lord para sa iyo. Diba? May protection siyang binibigay sa iyo. Bakit nakikipag-away ako pagdating sa church? O bakit nakikipag-away ako pag may magsasabi sa akin na, Pastor, ayoko nang umati ng church, may kilala nga ako, sa text, sinasabi sa akin yun eh. Hindi na po ako atin ng church, nakailang text ng ganun. Aawayin ko, lagi naman, tapos after namin siguro mga 2 oras ang pag-away sa text, sa chat. Bigla magbabago na yung ano nun, Pastor, salamat po, yan, makikita, gano'n na yung ano, yan. O, nandito kayo sa church natin, o, kilalanin niyo na kung sino yun. O, diba? O, diba? Diba? Hindi, alam niyo bakit? Bakit ako nakipag-away? Hindi naman away, bakit ako nagsasabi ng gano'n? Kasi, mawawala ka, tapos sabihin mo, ito mangyayari sa akin, pasensyahan po tayo. Hindi pa tayo malaking church, hindi tayo hundreds, hindi thousands. So ito nga, kulang pa tayo ngayon, konti pa tayo, maraming wala, bigla maraming wala ngayon, nasa retreat, maraming magpapakita sa retreat. Alam niyo bakit? Kasi ang point ko, kung na-establish mo ang sarili mo sa principle of the Word of God, pag na-establish mo ang sarili mo sa katuruan ng Biblia, tamang katuruan ng Biblia, hindi mo mararanasan yung Haggai chapter 1, verse 6. Pastor, hindi ko pa nararanasan yan. Then subukan mo, sirain yung plano ng Lord para naranasan mo to. We're not talking here ng pera, okay? We're talking here ng kamusta yung bahay ng Diyos, kamusta yung pinapagawa ni Lord sa'yo, kamusta yung pagsunod mo sa principle. Amen? Naintindihan niya ka? Okay. So tuloy natin verse 7, then praise and worship team, ready na tayo. Okay. Verse 7. Ulit. Ulit, pakibasa ka ulit. Pakibasa. Okay, ano, verse 7. The Lord of hosts says this, think carefully about your ways. Yugyugin mo. Think carefully about your ways. Ganito kabuti ang Diyos. Ganito kabuti si Lord. Pinagsabihan ka, kinumpare, pinakita sa iyo yung totoong sinasabi mo, yung totoong lumalabas sa bibig mo, ni-remind ka, ni-review, tapos ni-remind ka pa uli. 2 beses ang sinabi yan. Ibig sabihin, hindi sinasabi sa inyo, Lord, na bahala ka sa buhay mo. Yan ang gusto mo, bahala ka. Hindi. Ang sinasabi niya sa iyo, o sige, bahala ka sa buhay mo, pero i-remind kita. Ayaw makinig, remind kita. Ayaw makinig, remind kita. Remind. Hindi ka pa ba na-chat? Minsan, nag-asawa ka, naka-remind. Hindi mo ba nag-gets? Bakit ka nire-remind? Kasi ayaw ka ni Lord maghirap. Ayaw ka ni Lord mapunta ka sa Haggai chapter 1 verse 6. Ayaw ng Panginoon mapunta ka sa sitwasyon na pagsisisihan mo sa dulo ng buhay mo. Kaya merong taong Haggai na pa-remind, paulit-ulit. Yung bagay na paulit-ulit nire-remind sa'yo, pakinggan mo, baka kasi yun yung kailangan mong marinig talaga. Amen? Diba? Sadyang matigas lang ang ulo natin sapagkat may perspective tayo na iba yung perspective sa Lord. Okay, let me end with this. Okay, then we're going to have a 2 minutes, 3 minutes break, then prepare time praise and worship. I need you to hear this. Okay. God's way is higher than your ways. God's direction, God's wisdom is higher than yours, than ours. Ibig sabihin yung pamamaraan ng Diyos, yung direksyon ng Diyos ay mas higit pa sa bagay na alam mo. Maaaring hindi mo naiintindihan, maaaring hindi mo nauunawaan, at maaaring ang daming question marks. But the question is, will you depend on God? Diba? Hindi nauunawaan doon ng Israel. Hindi nila nauunawaan bakit kailangan unahin ang bahay ng Diyos kaysa bahay namin. Hindi nila nauunawaan bakit kailangan huwag pabayaan yung bahay ni Lord. Hindi nila nauunawaan. And minsan ganun din tayo para tayong Israel. Na pag hindi natin nauunawaan yung pamamaraan ng Diyos, tayo mismo nagdidikta sa Diyos ang dapat niyang gawin.
Dapat hindi ganun. Amen ba? Si Lord, ang nagsasabi sa atin ang dapat natin gawin, sumusunod tayo. Hindi yung Lord, ito yung gagawin ko, ikaw sumunod sa akin. Ganun na nangyayari. Di ba kadalasan na nangyayari, Lord, sunod ka sa akin, i-bless mo yung gagawin ko. Instead na, Lord, tulungan mo ako sumunod sa iyo at alam ko pagpapalain mo ako. Malaki ang difference. At ang karamihan ng Kristiyano, ang ginagawa ng maraming Kristiyano, okay, especially mga workers, leaders, pastors, including myself, okay, ginagawa is this. Lord, this is what I want, i-bless mo to, at sumunod ka sa akin. Instead na, God, anong gusto mo, at tulungan mo akong sumunod. Dito, kaya sabi ng Lord, think carefully about your ways. Okay? I hope that this word of the Lord for you today, itong first part ng preaching natin, this is first part, meron pa tayong susunod mamaya, but I'm hoping na ilagay niya sa puso nyo. Ano yung isang verse dyan? Haggai chapter 1, verse 3 ba yun? Yung ganyan din? O chapter 4, verse 4. Verse 5, okay? So, verse 5, Haggai 1, 5, and Haggai 1, 7. Yan, think carefully about your ways. For the last time na, sabihin mo nga, think carefully about your ways. Sabihin sa katabi mo. Think carefully about your ways. Amen, amen? Can I ask everyone, let's stand. Lord, teach us to think carefully about our ways. And God, as we worship you this morning, this afternoon, as we come before your presence, help us, Lord, to think carefully about your ways. Panginoon, maraming bagay na tinuturo sa amin. Pero isang bagay na natututunan namin, dapat uunahin namin ang ano para sa iyo. Ano yung dapat sa iyo. Panginoon Diyos, maraming salamat po for this afternoon. Thank you, God, for this opportunity. You're simply amazing. You're simply awesome. Thank you, Lord. Thank you. Okay, sige, 2 minutes, 3 minutes break. Tapos sa worship team, ano tayo? 5 minutes. Okay,